Hello mga ka-offloader! Welcome back to my channel. Thank you very much. Katersyukran, daghan salamat. Ngayon ay May 20, 2026, araw ng Martes. Miyerkules para. So, mag-review na naman tayo ng ating mga top gainers sa open market sa Pilipinas. So, meron tayong Cusco, na-review Maynilad, Wilcon, RLC, Isen, GFC, Nickel. So parang pito yan. So di bale, okay lang. So tawag nito, ang Philippine stock market ay nasa 5,897. Up siya ng 0.01. Kailan ba magtuloy-tuloy? Ano bang balita? So, pero bago ang lahat mga ka-offloader, kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo lang yan, libre lang yan. Kung napanood mo to, siguradong. At saka bell button naman, para naman lumago at marami tayong maabot na mga Pilipino, lalo na sa mga OFW na nagnanais na tumubo ang kanilang pera. So, meron tayong most active dito na pula at most active na down. So, Isin, Ali, Nickel, GFC. So, Ali pala, maganda pala siya. Hindi natin masama. Singit natin yan si Ali, So, tapos, SGP. So, yan yung mga most active. Pero bakit wala dito sa ating top gainer si Ali? Hanapin natin yan si Ali. Sama na lang natin. So, para marami-rami. Tapos, ang advance, yan sila. Medyo yung ibang advance ito ay mga pinistock, so, nagtitrade lang tayo, piling-pili lang yung pinistock na hinahawakan natin, mga decliners. So, tara, let's hanapin natin ang mga bagong nag-top gainers, So, ilagay natin si Ali, sama natin. So, 8 na sila. Dagdagan na natin para marami, masaya. So, mga ka-offloader, maraming nagsasabi na walang pira sa Philippine stock market na bato-bato. Hindi daw dahil puro bagsakan. Ganun tagalaga oportunidad nga to na bagsak siya ay makabili ka at kumita, di ba? So, tulad nito si Cusco, bagsak siya dito, ba't ayaw mo bili? Umangat naman, di ba? So, kumita ka na. Kung nakabili ka dito kay Cusco, kumita ka na diyan ng magkano? Yan, 12%. O, saan ba? Anong bang gusto nila? Gusto nila maging milyonaryo kagad? Subukan nyo mag-day trade sa Philippines, yung stock market na humahataw ng mga porsyento. Yan, 97 ngayon ang pinakamataas. Diyan hataw, kikita kayo pero kinabukasan sunog din. So mahirap So yan si Cusco, natin dati, gaya ng dating sabi natin si Cusco ay gumawa siya ng bullish flag, Ito yung poste, yan yung bandera niya, yan. So tapos doon yung patungo ng ating target price. So, saan ba ang target price? So, hiniram natin poste dito, dinala natin doon, at nagkaroon tayo ng target price na $10, pesos, dollar naman. So, si coal, ang target price ni coal ay 13. Videometro, wala tayong nakuha. So, 13 si coal, So, mataas yung target price pa ni coal. So, meron ba dito sa kabila na 13? So, tingnan natin. So, kung 13 ay parang gagawa siyang panibagong all-time high. Pwede din naman, kaya ito, kailangan niyang i-break yan, baguhin niyang 11. So, balikan niya to ulit tong 11 na to. Yan. So, pwede niyang balikan yan. So, parang doon napatungo to si Cusco, Si Cusco, ito yung mother company ni Pure Gold. So, kaya kung kumita si Pure Gold, kikita din to si Cusco, So, malakas si Pure Gold ngayon, So, ngayon ay nasa 7.30. Si Cusco naman, kung titingnan natin sa malapitang tingin, kailangan ni Cusco na i-break itong 7.35 FM. Yan siya, kailangan niyang i-break yan,
para siya ay babalik doon. So ito may resistant talaga dito kasi dalawang beses na niya na ano yan, no. So dito marami. So kailangan i-break yung trend line natin na channel para naman si Costco ay aangat talaga, ano. So pagmasdan natin ngayon, kung hindi man niya kayang i-break to ngayon, baka susunod na mga araw o mga linggo, ano. So pwedeng gumanon. So anyway, long term ay ang target price naman ng broker natin na si Cole ay 3C. Tayo ay nasa 10, di ba? Ang target price natin. So malaking bagay. So may parating na naman na dividend si Costco ngayong August 0.133. So yung iba diyan may pira na maraming surplus, nagbubudiga na para umangat ang presyo. So 95,800. So wala pang gaanong foreigners na pumasok kay Costco, ano. So yan si Costco, long term ay kikita ka naman talaga dito. So pag tingnan mo yung PCI, yung yan siya, talagang wala, down. Pero pagpunta ka sa mga individual na stock, kikita ka, di ba? So, yan si Maynilad na naman. Si Maynilad, bago lang to, ano. So, nag-pullback si Maynilad. So, baka ito na yung, ano niya, gawing point. Hindi pa naman to 0.3 kasi masyado pang mababa eh. So, gumawa lang siya ng, ano, gumawa lang siya ng mga all-time high, ano, si Maynilad. So si Maynilad, gumawa siya ng, ang long term ko dito talaga ni Maynilad, gawa siya ng Elliott Wave. Yan, no, 1, 2, 3, 4, 5. So Elliott Wave, dapat itong 2 to 3 mataas siya sa 0 to 1. So itong ginawa niya ngayon, hindi ba to yun yung Elliott Wave, ano. So may malayo ang ano natin tingin nito kay Maynilad. So nag-resist siya dito sa mga resistant na yan. So umakyat siya. So tuloy-tuloy na sana to. Meron bang foreigners? 905,000. So almost. So may paunti-unti ng foreigners na mabalik dito. Ano bang sinabi? Maynilad Water Services copy of order imposing penalty 37.5 million pesos. Bakit ba? Copy of order imposing penalty, meron ba silang nagawang mga meron siguro silang nagawang mga kamalian o ano ba, mga violation sa kaya merong natanggap. Pero pwede pa namang i-apila kung ano bang dahilan, mag-justify ka na ano lang yan, yun, mga ganon. So si Costco, kailangan Costco naman, Maynilad pala tayo, kailangan niya i-break itong 24.45 para ay tayo itatakbo pa. So ang ginawa niya ngayon, gumawa lang naman siya ng diyan. So higher high, higher low, gawa ulit ng higher high yan si Costco. Si Maynilad, palaging Costco ang bibig ko. So saan ba siya ang target price natin dito? So wala tayong target price na kuha. Meron 22 pero natamaan na yan, break even na hit na yan siya, no. Pero long term ay dito tayo sa papuntang 30. Yan lang muna ang natin kasi wala tayong makita dito sa kaliwa kasi bago pa to siya, di ba? So talagang ito si i-break niya yung 24 at i-maintain tong presyo na yan para siya hahataw sa taas, no? So long term ay long term tayo. Magandang patungo to si Maynilad kasi mura pa at tubig naman kailangan ng tao. Maraming maligo, maraming uminom, maraming magluto. Strong by 22.7. So walang So forecast nga, tingnan natin ano bang pinaka-maximum forecast. So down siya. So ibig sabihin kung mag-25, may chance na mag-down. So nag-down naman siya ngayon. Siguro ito na yung down na sinasabi nila. 24.45 na yun eh. Almost 25 na yan. So nasa 24.32 tayo. So down pa rin tayo kay Maynilad. Pero although ay malaki ang chance natin dito kay Maynilad. So malayo ang maabot. So 30 lang muna target price natin kay Maynilad at titingnan natin
Hanap tayo sa mga broker kung mayroon ba silang update na target price. So next, Wilcon. Malayo na tayo dito kay Wilcon. Wilcon ay 6.02 ngayon. Nabigay siya ng dividends noong April. May natanggap tayong kunti. Magkano ba yung natanggap natin? Nabili na yata natin 0.4. Meron tayo hawak nito eh. Malayo na yung hawak natin eh. Nasa ano tayo? Mataas. So mag-piso cost averaging lang tayo nito. 30 yata natin nabili. 32. So wala pa tayong ganong pira na ipang piso cost averaging. So di ba kasi pag may pira tayo kumikita, minsan nakalimutan natin eh, nabibili natin doon sa mga stock ano. So si Wilcon ay kailangan niyang i-break itong maliit na share na ano ito. So undervalued na rin to, overbought na. So, pero hindi pa napansin dahil nga ay ang construction ngayon medyo mahina. Dahil sa inflation, nagtaasan ang presyo. So, yung mga tao na gustong magpatayo ng bahay o yung ay tumitigil muna. At saka yung mga condo sa Manila, no, yung fit out na trabaho nila, hindi gano kasi maraming bakante nga na mga condos, na mga properties sa Manila. Kaya mahina din yung bintahan ng mga finishing product, ano. So malay natin darating din yan ho pa ang ano, mga sigalot dito. So si Costco yan 6.02, may resistant. Meron tayong sell order block sa 6.21 at meron namang resistant dito sa 6.59. So maaari namang ano, may ano dito eh, may sell order block eh. So maaari naman umangat yan eh. Malay natin, di ba? Titingnan natin kung saan talaga to kung magkaroon ng panibagong ano, takbo ng mundo. So yan si Costco ang target price ng ating mga broker, long-term investment ay nasaan na yon. So 9 at saka 10. So dito lang muna ano, ang target price nila. So pwede kasi baka pwedeng gagawa ng Elliott Wave cap yan, cap pattern so pwedeng umabot doon sa ano. Si TradingView, meron ba tayong target price kay Wilcon? Wala yata. Wala. Sale forecast meron, tingnan natin. So 11, so pare-parehas lang sila Nicole ano, 11. Kopyahan siguro. So next, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalala lang po, hindi po ako financial advisor. Ako po isang OFW sa Middle East na nagsumusumikap na magkaroon ng additional income. Robinson Land Corporation may parating na dividendo naman, piso. Ex-dividend date 25, so dapat 24 pa lamang makabili ka na kasi pag 25, hindi mo na ma-avail kasi ex-date na yan. Parang ex mo lang yan na hindi ka na pwedeng humalik sa kanya at hawak kamay kung ikaw ay ex na sa kanya. So si RLC ay kailangan niya i-break itong 18.3 ano. So ilipat natin to para markahan yung huling ano natin. So yun pa rin ay kasi na-breakout na niya itong ginawang bullish flag, ano, nag-breakout na siya dyan. So, titingnan natin kung tuloy-tuloy pa. So, 18.3, 19.20, kailangan niyang i-break ni RLC. So, sa kabuuan, mayroon din siyang channel na ginawa. Yan. So, ito yung top, pwede diyan, ganyan, ano. So, kaya nakakuha tayo ng target price na 22.20 ng ating mga broker. Dito yan nanggaling sa channel na yan, ano. So may darating na ano. So long term ka lang dito. Pag bumaba, may sahod ka na, bili ka ulit para mahabol mo yung presyo. Ganun lang yan. Isin. So si Isin, ano bang nangyari? Sabi natin na magganon. So wala. Hindi pa umangat. So dito, ilagay natin, lipat lang natin yan. So ganun pa rin long term. Ang ano natin kay Isin ay long term pa rin, kailangan i-break yung 3.52. So nasa consolidation siya area ngayon, ano. So mayroon parating na dividend si Isin 0.05, maliit lang. Ngayong 26 May 26 naman ang X. Ngayon yata, di ba? Di pa, 20 pa pala ngayon. So maliit lang siya pero
okay na rin yan kaysa wala habang naghihintay. So kung dito ka bumili, nasa baba ka kay Isin, ano. So long term, Isin gagawa ng cap pattern. Yun yung nakikita natin. Target price ng broker is 543. So sa atin naman ay ginawa nating size, ano. So si TradingView, ang target price is meron ba? Wala siyang target price pero meron pala. So ganun, 429 ang target price niya, no, kay Isin. So halos pare-pares lang. So tayo ginawa lang natin ng size para mabuo itong sell or yung cap pattern. So kung dito ka nakabili ay kikita ka ng 59% o 60%. So ano bang gusto niyo na na walang angat dito nga, oh. Sa ngayon nga dito sa ilalim talagang hindi ka kumita kasi hindi mo binili sa buy the dip. So tayo wala pa tayong hawak nito kay Isin, ano. So buy the dip, yan 50%. So ano bang sinasabi niyo wala na meron naman, di ba? Sabi nila PSE ay bato. Hindi naman bato. Hindi ka lang marunong siguro mamili ng Philippine stock market. Maghanap-hanap ka. So, yan si Isin, si Gypsy. Ano bang nangyayari? Alaga natin to si Gypsy. Malayo tayo nakabili. Nasa 211. Down pa rin. Pero walang problema yan. Siguro, mag-price increase sila sa mga produkto at maaari ng umangat ang presyo, makabawi sa second quarter. So si Jollibee, nagsabi natin gagawa ng consol yan, so gumawa siya ng consolidation ngayon, so para umangat si Jollibee ay overbought na to si Jollibee, kailangan niyang i-break yung 1.42 dahil nga bumaba ang bintahan dahil daw sa mga ganun yung mga dahilan nila. So wala tayong magawa, yun yung So pero sa ngayon ay mababa na si Jollibee. Kung papasok ka ay long term okay pa rin, So paunti-unti, gaya sabi ni Ann, ni sino ba yun yung school? Miss Tan. Sabi niya ay baka magkaroon pa ng downward to sa Jollibee dahil nga hindi pa humupa ang sigalot sa Middle East. So pero malay natin, babalik hataw na rin. 312 ang so walang pang foreigners to. So may imbalance tayo diyan, itong kulay dilaw, so may imbalance diyan. So maaari na i-fill in, balik ulit niya ni Jollibee. So kailangan niyang i-break itong 142, yan, maganyan yung presyo. So malay natin babalikan yung channel natin, yung itong na to. Ang target price naman ng mga broker natin ay 285, 300, 280. Mataas pa rin sa nabili natin sa 211. So pag nagsahod, magbili lang unti-unti tayong bili para So short term baka daw ay bababa pa to si Jollibee, ganun. Pero long term, maganda pa rin ang takbo. At maganda nga bumili ngayon dahil mura. Pag umangat yan, ay malaki ang kikitain mo kung balikan tong natin dito. Channel lang yan, 50% naman yan, di ba, ang tubo. So, isa sa downers to si GFC sa presyo ng Philippine stock market. Ito na yan, So, balak down nila, parang maalis na yata siya sa blue chip. So, maging small cap na lang si Jollibee. Next, meron tayong nickel. So, may hawak din tayo kay nickel. So, nasa 6.55 tayo kay Metro at meron tayo kay Video na 6.02. May mga natanggap na rin tayo na mga dividends dyan. So, sa nakita natin, gumagawa din siya ng bullish flag, Yan, poste. So, maaari na babalik to dito at kailangan na niyang i-break yung na to. So hiramin natin poste na yan. Effective tong bullish flag So pwede dalhin natin dyan. So magkaroon tayo ng target price. Magkano bang target price ni Isin ng mga nickel? So nasa 6 yung target price Siguro dahil medyo bumaba to dahil yung tawag niyan ay ang market
maraming oversupply daw, oversupply, tapos kulang ang demand, ano. So, kung titingnan mo yung nickel din sa US stock market, ito sa Nasdaq, kung ano yung presyo niya, down siya eh. So, pero si nickel na sa Pinas, up naman. So malay mo natin, ano, sana tuloy-tuloy itong angat ni nickel. So, baka dito ay angat na yan siya diyan. Tapos diyan, bounce back, magganong-ganon lang presyo. At pagdating diyan ay kaya na niyang i-break yan, na mahit yung target price na 6, mabalikan na tayo, ano. So, titingnan natin, malaki din hawak natin dito kay nickel. So, yan ang last but not the least, si Ali. So, si Ali, gaya ng vlog nating huling vlog na bababa siya diyan or aangat. So, pinili niyang bumaba, ano. So, tanggalin natin yan. So, ilagay natin dyan, markahan. So, kailangan ni Ali ma-break itong ano niyan, may resistant diyan na 15. So, kailangan niyang balikan sa taas at ito dito ma-break din. So, para baangat na siya, ano. So, nasa bottom na rin to eh. Mababa na rin to si si Ali. So, kung tingnan mo siya, ay nasa ano na siya talaga, baba na channel natin, ilipat lang natin nito, baka yun yung bottom niya eh. So diyan, no, sa channel. So kung angat yan siya babalik dito, nobody knows, si Ali ay kikita ka ng almost 100%. Saan ka pa, no? Target price ng mga broker 26, 34, 37. So may chance talaga long term, may chance na babalik yan siya doon sa channel dito, ano. So, pag kumita ka na, binta mo dahil kumita ka na eh. Ganun lang dito, buy and sell. Kasi kung hindi ka mag-buy and sell, hindi ka kikita, no? Pag kumita ka ng 10,000, 5,000, binta mo, bilhin mo ulit para lumago yung kapital mo. Ganun ang ginagawa ko dito para kumita tayo. So, maraming salamat kung napanood niyo ang ating reviews. Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. May remark, meron tayong ano dyan, magustuhan yata. Kung ano ibig sabihin ng mandatory tender offer. So, panoorin nyo yan, ano. So, maraming salamat. Adios, mi amigos, mi amigas, babus, patsara.